Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, and especially po sa Luzon po, especially dito sa Maynila, Mega Manila, and then sa mga Iskonians dyan. So meron lang akong gustong reaksyonan na kung saan isa daw sa kadahilanan at rason na kung bakit si Mayor Hani Lacuna ay wala daw halos project or hindi halos nagpapakita kasi nagpuproblema nga daw ito kung paano mabayaran yung utang ni Yorme na 17.8 billion pesos na iniwan kay Mayor Hani. At bukod doon, kung nakita nyo po dito sa ating screen, nakalagay po dito sa comment ni Dennis David. Ayan, Dennis David, sabi niya, sa Manila Zoo pa lang na ni-renovate ni Isko, 1.2 billion pesos po. Saan kukunin pambayad? Sa kaban ng Maynila. Kaya halos walang pinagawa si Lacuna, ay lubog sa utang ang Maynila. Noong Vice Mayor pa lang si Isko, alam mo bang halos walang tubig at kuryente ang City Hall dahil lulong si Isko sa casino. So ngayon gusto ko lang pong sagutin itong kay Dennis David. Actually ito po Actually napaliwanag ko na ito eh. Hindi po porkit nagpatayo itong si Yorme or nagpa-renovate ng Manila Zoo ay ang Manila Zoo ay hindi po kumikita. Unang-una, ni-renovate or pinapatayo ni Yorme ang Manila Zoo. Meron pong tao dyan. Diba? Meron pong mga pumapasok, meron pong entrance yan. So ngayon, sa tanong mo saan kukunin ang pambayad sa ginastos ni Yorme na 1.2 billion pesos? Malamang sa malamang po, doon po yan kukunin sa kita sa Manila Zoo. Actually, araw-araw po talaga ang Manila Zoo maraming tao. At saka, araw-araw po ang Manila Zoo may kita. At biruin mo po yung 1.2 billion, kaya pong bayaran yan. Alam mo kung bakit? According kasi sa Commission on Audit, no, nung last 2022, ang revenue po or ang kita po ng Manila or City of Manila ay 19 billion pesos. So kung 17.8 billion lahat ng utang ni Yorme, no? Kasali na dyan yung pag-renovate ng Manila Zoo. Kaya pong bayaran. No? Nasa kay Mayor Hani na yan kung bayaran niyang 2 gives or nasa kanyang bayaran niyang buo. Kasi alam niyo kung bakit? 19 billion po ang kinikita or income or era ng Manila. So, lahat naman po ng inutang ni Yorme na sinasabi ninyo na umabot ng 17.8 billion, hindi naman po yan binulsa. Lahat po yan ay napunta sa bayan, lahat po yan ay napunta sa tao at napapakinabangan. 'Di ba? Bakit Dennis David, may tanong ko lang. Bakit yun bang 17.8 billion binulsa ba ni Yorme? Maitanong ko lang. Yun bang 17.8 billion binulsa ba ni Yorme? Pagkakaalam ko pinagawa ni Yorme ng condominium, pinagawa niya ng binondominium, pinagawa niya ng mga elementary school. Pangalawa, pinagawa niya na pinapalinis niya sa Maynila, renovate niya ang Manila Zoo, pinaayos niya ang Arroceros Park, pinaayos niya ang Moriones, at iba-iba pa. Bumili pa nga siya noon ng mga hospital, mga kagamitan sa hospital, lalong-lalo na dun sa COVID. At saka pangalawa, nagpagawa din siya ng artificial rooms, no, para sa mga may COVID para hindi magkadikit-dikit. So, paano mo nasabi ngayon na nahihirapan si Mayor Hani Lacuna na bayaran yung 1.2 billion na rin pa-renovate doon sa Manila Zoo? Ang Manila Zoo po ay kumikita. So, paano siya nahihirapan? Hindi naman po nasisiro ang Manila Zoo. At saka yung 17.8 billion na inutang ni Isko na yan, no, ay babayaran po yan babayaran po yan sa loob ng 3 taon. Hindi naman po yan isang buwan lang na bayaran mo. 3 taong babayaran yan. Sabihin natin 3 taon kumikita ka ng tag 19 billion a year. Diba?
19 billion a year ang kinikita. So sa 3 taon, o 19 billion times 3, napaka-imposible hindi mababayaran yung 17.8 billion na inutang ni Yorme. Tapos ngayon pinoproblema mo yung Manila Zoo. Ang Manila Zoo, kumikita. Kasi bago ka pumasok sa Manila Zoo, may bayad, may entrance. Pag pumasok ka dyan sa loob ng Manila Zoo, syempre malamang sa malamang kakain ka. Malamang sa malamang iinom ka. Sa loob ng Manila Zoo, government-owned po, no, yung mga paninda dyan sa loob. So, kapag namasyal ka, kakain ka, iinom ka, doon ka pa rin bibili sa loob. So, may ticket pa. So, paano mo ngayon nasabi na paano bayaran ni Mayor Hani yung inutang ni Yorme, no, na 17.8 billion at yung pinang-renovate dyan na 1.2 billion. Ang era naman ng Maynila in every year 19 billion. So 3 taon niyang babayaran yung 1.2 billion. Napaka-imposible naman na hindi mababayaran yan. 19 times 3 example lang ha. Yung 19 billion na kita yan sa loob ng isang taon nung 2022 pa yan. So how much more pa ngayon? 23-24 na. Magti-25 na. Napaka-imposibleng hindi pa naiipon yung 17.8 billion na yan. Diba? Ayon sa Commission on Audit or COA, no, 19 billion ang era or income ng Maynila. So, paano mo nasabing nahihirapan si Hani? Diba? Alam mo, sa totoo lang, hindi mahihirapan si Hani niyan, Dennis David. Alam mo kung bakit? Kasi mabayaran man yan ni Hani o hindi, pwede naman niyang iwan yan. Pwede niyang iwan yan. Diba? Katulad lang sa presidente ng Pilipinas, bago siya mapalitan ng panibagong presidente, may utang talagang iiwan yan. At yung susunod, na uupo, siya naman yung magbabayad. Bakit sinasabi mo, kaya si Hani walang proyektong naigawa, kaya si Hani hindi lumalabas, kaya si Hani nag-focus kung paano bayaran ang utang ni Isko? O kininam. Punyemas. Huwag mo nga gawing tanga. Si Hani, kahit 100 billion pa yung utang ni Isko dyan or 1 trillion pa ang utang ni Isko dyan, kung hindi kayang bayaran ni Hani yan, walang magawa ang taong bayan. Pag napalitan si Hani pagka-mayor, yung susunod mayor naman ang magbabayad niyan. May nabalitaan ka ba, Dennis David, na isang mayor pagkatapos ng termino niya, pagkatalo niya, hindi siya pwedeng bababa sa posisyon, kailangan niyang bayaran yung utang? Parang wala naman. 'Di ba? Kaya wag mong sabihin na yung 1.2 billion nahihirapan si Haning magbayad na pinarenovate sa Manila Zoo. Ang Manila Zoo may income. Every year yan kumikita ang Manila Zoo. Sabihin lang natin kahit kumikita na 100,000 a year. Napaka-imposible naman kung 100,000 lang kinikita niyan. Pagpasok mo palan, ilang taong pumapasok niyan sa isang taon. May mga pagkain pa dyan na government owned. Yung mga kainan dyan sa loob, yung mga inuman, yung mga tindahan dyan sa loob, government owned yan. So napaka-imposible na walang benta at walang kita. Pagpasok mo pa lang sa Manila Zoo, may entrance na. May era ang Manila Zoo. Kaya huwag niyong idahilan na kaya na hindi lumalabas si Hani, kaya walang proyektong ginawa si Hani kasi nag-focus siya kung paano bayaran yung mga inutang ni Yorme. Kabubuhan yan. May benta man o sa wala or may kita man o sa wala ang Manila Zoo, walang magawa si Hani. Ang tanging magagawa niya lang, i-manage. Pero kumita man yun sa hindi, walang magagawa si Hani dyan. Problema na yan ang susunod na uupong mayor pag natalo si Hani. O ngayon, babalik si Yorme. Di ba, pinoproblema ninyo? Paano bayaran ni Hani yung inutang ni Yorme? Di pabalikin nyo si Yorme. Paupuin nyo si Yorme ulit. Palisin nyo si Hani dyan. Simple lang. Para mabayaran ni Yorme yung inutang niya, paupuin niyo ulit. 'Di ba? Oh, 'yun lang. Comment ko pa nga dito ha, hindi naman po pwede na ang Manila Zoo walang guest. Saan din po 'yun napunta ang kita diyan. Kaya nga 'di ba, tama lang naman comment ko. Nagproblema daw si Mayor Hani kung paano bayaran ni Mayor Hani yung 1.2 billion na inutang ni Isko pag renovate ng Manila Zoo. May income po ang Manila Zoo, di doon niya kunin. Naniwala ka ma, Dennis David, na abunuhan ni Hani yan? Itlog mo purple. Diba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first and thank you.